Sa buong Timog Silangang Asya, numero 1 ang Pilipinas sa pagkonsumo ng tabako. Ayon po yan sa datos ng WHO o ng World Health Organization. Ang mas nakakabahala pa, mahigit 2 milyong kabataang Pilipino na rin daw ngayon ang naninigarilyo. Si Pia Arcangel on assignment. Siya si Mang Eugene, driver, survivor ng cancer. Natanggalan man ng lalamunan dahil sa cancer, tutuloy pa rin siya sa pamamasada kahit pa malarubot na ang boses niya. Ginagamit niya ang pagdighay para makapagsalita. Esophageal fits na galing sa esophagus. May lalabas pataas sa binging para magkaroon ka ng boses. Kung dati kinaadikan niya ang pagyoyosi, ngayon kasama na siya ni Emer Rojas, kapwa survivor ng cancer sa lalamunan, para maisabatas ang Syntax Reform Bill na magtataas ng presyo ng sigarilyo sa merkado. Ang sigarilyo kasi sa Pilipinas, bukod sa nabibili ng patingi-tingi, isa rin sa pinakamura sa Asya at sa buong mundo. Kaya naman tutol ang grupo sa bagong bersyon ng Syntax Reform Bill kung saan bababa sa 6 to 14 pesos ang tax sa kada kaha ng sigarilyo mula sa unang panukalang 30 pesos na buwis kada kaha. Kung mali mo ang idadagdag na buwis, mas maraming tao ang maglalagalim. Hindi mo mararamdaman ang magmahal ng tang at ng prelo. Kaya hindi mo matutulungan ang mga health objectives. Itong Syntax, ito po ang isa sa huling baraha po natin kung kaya yung mga mambabatas natin. Pag tumaas yung presyo ng sigarilyo at ito nakita na sa maraming bansa sa buong mundo, nababawasan yung paggamit ng sigarilyo, lalo na ng mahihirap at ng mga kabataan sapagkat hindi na sila makabili. Sa datos ng World Health Organization, numero 1 na ang Pilipinas pagdating sa pagkonsumo ng tabako sa Southeast Asia. 240 naman ang namamatay na Pilipino kada araw dahil sa sakit dulot ng pagyoyosi. Halos 7,000 chemical kasi ang mayroon sa isang stick lang ng yosi at 50 pa rito nakaka-cancer. So lahat ito ay pag in-inhale ng isang tao, basically lason. Ang nicotine actually is a part of the tobacco plant. Ang role ng nicotine sa isang tobacco plant ay para pumatay ng insekto. So to begin with, yung nicotine itself is poison. Bukod sa usok na direktang nalalanghap ng mga nasa paligid ng smoker o ang second-hand smoke, mayroon din daw tinatawag na third-hand smoke na mapanganib lalo sa mga bata. Ito ang usok na kumakapit sa sahig, damit at anumang gamit sa paligid ng smoker at naiiwan kahit patay na ang yosi. Kung ano yung content ng isang sigarilyo, yun din ang pwede niyang maibuga. So all those chemicals na nakakalason, malalanghap niya. So ngayon, pagkatapos niya, syempre bababa yun. Didikit yun sa floor. Ang barkada ni Boy, di niya tunay na pangalan. Hustler na raw kung maituturing pagdating sa paninigarilyo. Si Boy, 15 taong gulang. Kaya na raw umubos ng kalahating kaha ng yosi kada araw. Sarap po. Pagkasama barkada mag-yosi. Nasanay na po eh. Para hindi ko na po mapigilan. Lahat sila natuturang manigarilyo dahil sa impluwensya ng barkada at mga matatanda. Nung 10 taon na inutusan ako ng lolo na sundan, yung yosi. Ano nangyari? Pinasindi sa akin, tapos nagbawalan lang ng mama ko. Nung araw-araw na pinasindi, natuto na rin ako mag-yosi nun eh. Kwento ng mga binatilyo, di naman daw masarap ang lasa ng yosi. Pero dahil in sa barkada, napapahit-hit na rin sila. Si Boy at ang kanyang barkada, kabilang sa mahigit 2 milyong kabataang edad 13 hanggang 15 na naninigarilyo. Libo-libong buhay na ang siningil ng pagyoyosi. Kailan pa nga ba tayo titigil sa paghihit-hit nito? Huwag naman sana kung sunog na ang ating mga baga at mas malala kung tumirik na ang ating mga mata. Pia Arcangel, GMA News.